lahat ng mga taong nabubuhay sa mundo ay mapalad. Mapalad tayo dahil pinili tayo ng Panginoon. Pinili tayo ng Panginoon kahit hindi natin pinipili ang Diyos sa ating buhay, ay pinili tayo na maging anak niya. Dahil sa pinili tayo ng Panginoon, tayo ay minamahal ng Panginoon. At kahit sino pa tayo, anuman ang kalalagayan natin sa buhay, mahirap tayo, mayaman tayo, ay tayo ay mapalad, masasabing mapalad. Dahil tayong lahat ay nakakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Dahil sa laki ng pag-ibig ng Diyos, nararanasan natin ang kanyang mabiyayang pag-ibig sa pamamagitan ng buhay at kalakasan na ibinibigay niya sa atin sa araw-araw. Tayo ay may buhay at kalakasan na kahit hindi natin ito hinihingi sa Panginoon, ay nararanasan natin. Nararanasan natin na tayo ay mabuhay na malaya. Nararanasan natin ang mga biyaya na mula sa Panginoon. Ang lakas at buhay na binibigay ng Diyos sa atin sa araw-araw ay masasabi na natin ito na tayo ay tunay na mapalad dahil ito ay nararanasan natin. Hindi man tayo, masasabi natin minsan, makasalanan tayo, marami tayong nagagawang kasalanan. Kung iisipin natin, hindi natin deserve ito. Nabigyan ng Diyos, mahalin ng Diyos, pero nararanasan natin ito. Nararanasan natin na ibigay sa atin ng Diyos ito ng libre. Libre. Dahil hindi natin minsan ito pinapasalamatan sa Diyos. Ang buhay at kalakasan, minsan nagiging madaing pa tayo, nagiging mareklamo pa tayo. Pero patuloy tayong minamahal ng Diyos at patuloy niya itong binibigay sa atin. Yung buhay at kalakasan na kailangan natin. Pag tayo nangangailangan ng kagalingan, ay patuloy na binibigay ito ng Diyos. Kasi mahalaga tayo sa Panginoon. Dahil tayo ay mapalad na pinipili ng Diyos kahit na hindi natin siya pinipili. Ngunit bagamat tayo ay mapalad, hindi lahat tayo ay pinagpala ng Diyos. Yun lamang nakasusunod sa Panginoon. Paano ba natin masasabi na tayo ay pinagpala ng Panginoon? Pag tayo ba ay nakakaranas ng maraming biyaya sa buhay? Pag tayo ba ay masayang-masaya sa buhay? Pag tayo ba ay walang problema sa buhay? Yun ba ang masasabi natin na tunay tayong pinagpala ng Panginoon? Yun ba ang masasabi natin na tunay nga na ako ay mapalad at pinagpala ng Panginoon? Yun minsan ang mentalidad natin. Masasabi natin na minsan tayo ay pinagpala ng Diyos, mapalad tayo pag tayo ay maraming biyaya, marami tayong na nararanasan ng mga biyaya, maganda ang ating pamumuhay. Nasasabi natin, Lord, thank you. Tunay nga pinagpala mo ko. Tunay nga, Panginoon, na mapalad ako. Yun ba ang totoong pinagpala? Minsan yan ang iniisip natin. Akala natin ang totoong pagpapala o ang totoong pinagpala yung mga nakakaranas ng masaganang buhay. Pag tayo ay dumadanas ng maraming biyaya sa buhay, tayo na ang tunay na pinagpala. Kaya tayo ay minsan nagiging mayabang. Nagiging mayabang tayo na akala natin nasa atin na talaga ang paningin ng Diyos at tayo na ay nakakahigit sa lahat. Pero alam nyo ba, naunawaan ko, dun ko naunawaan, dito ko naunawaan sa salita ng Panginoon na hindi pala tayo tunay na pinagpapala o pinagpala ng Panginoon. Pag tayo nakakaranas ng masaganang buhay o ang buhay natin ay napakasaya dahil hindi natin nararanasan ang totoong pagmamahal ng Diyos o ang totoong biyaya na mula sa Panginoon o hindi natin nararanasan ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Hindi natin nararanasan na totoong may Diyos pag tayo ay masagana sa buhay. Tayo ay patuloy na nabubuhay ng masaya. Maintindihan natin na ang Diyos, yun, binigay ng Diyos ang buhay niya rito sa atin sa lupa. Yung siya ay napako sa krus ng Kalbaryo para ialay ang kanyang buhay. Hindi siya nabuhay
ng masaya o hindi siya nabuhay sa karangyaan para makasunod siya sa kalooban ng Panginoon, para maligtas niya ang tao. Nakaranas siya ng matinding paghihirap. Nakaranas siya ng panlilibak ng tao. Naranasan niya kung paano mabuhay na mahirap sa mundong ito. Naranasan niya kung gaano kalupit ang tao. Naranasan niya na umasa sa Diyos na nagsugo sa kanya. Dahil wala siyang maasahan na mula sa tao. Sa dami niya ng ginawa ng kabutihan, isa lang ang bumalik sa kanya. Sa dami niyang ginawa ng mga himala, iilan lang ang naniwala. So, paano ba natin malalaman na tayo ay pinagpala ng Diyos? Tayo ay tunay na pinagpala ng Panginoon. Sabi sa Mateo 5, ang mga pinagpala. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng Diyos. Pinagpala ang mga taong nagdadalumhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Pinagpala ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila'y bibigyan ng kasiyahan ng Panginoon. Pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kakahabagan sila ng Diyos. Pinagpala ang mga may malinis sa puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila ituturing na mga anak ng Diyos. Pinagpala ang mga inuusig dahil sa kanilang pagsunod sa Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng Diyos. So dito natin makikita ang tunay na mga pinagpapala. Pinagpala pala tayo ng Panginoon. Tayo ang tunay na pinagpala ng Panginoon pag tayo nakakaranas ng matinding pagsubok sa buhay at wala tayong inaasahan kundi ang Diyos. Dahil tayo ay kabilang nasa langit. Pinagpala pala tayo pag tayo ay nagiging mapagpakumbaba, nagpapatawad sa ating kapwa sapagkat naghahari sa atin ng Panginoon. Pinagpala pala tayo pag tayo ay inuusig dahil sa pagsunod sa Panginoon, dahil nakikita ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Pinagpala pala tayo pag tayo gumagawa ng kabutihan o tayo ay gumagawa ng pagkakasundo. Hindi tayo gumagawa ng mga salita na gumagawa tayo ng nagpo-provoke tayo ng kaguluhan. Tayo ay bagkus gumagawa tayo ng mga bagay na ipagkakasundo. Nakikita sa atin, sa atin ang kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. So dito ay pinapakita ng Panginoon, ito ang totoong pinagpala. So tayo pala pag tayo nakakaranas ng mga pagsubok, ng dalumhati o hirap sa buhay, huwag tayo malungkot. Huwag natin sabihin na tayo ay iniwanan ng Diyos. Huwag natin sabihin na hindi na ako pinagpala ng Diyos, hindi na ako mapalad. Kasi mapalad ka na, pinagpala ka pa ng Diyos. Dahil ang lahat ng pangako ng Diyos ay sasayo. Ang lahat ng pangako ng Diyos ay tatamuhin natin pag tayo ay mga nasa sitwasyon na ganito at nakakasunod pa rin tayo sa Panginoon. Bakit ito sinabi ng Panginoon na mapalad tayo? Ba't sinabi ng Panginoon na kung sino pa yung mga naghihirap? Sino pa yung mga nakakaranas ng mga persecution? Sila ang tunay na pinagpala. Dahil ang pagpapala ng Diyos hindi nakikita sa material, hindi nakikita sa mga bagay na nakikita natin sa mundong ito. Dahil ang totoong pinagpala ng Panginoon, ang totoong pagpapala ng Diyos ay yung pangako niya na hindi pa natin mararanasan ngayon dito sa lupa. Ito ay pangako niya na ipagkakalob sa atin pagdating ng panahon. Ang pangako niya na yun ay ipagkakalob sa atin. Ngunit, ang tayo nabubuhay na sumusunod sa Panginoon, nararanasan natin ang patnubay ng Panginoon. Nararanasan natin ang pagsama sa atin ng Panginoon. Hindi niya tayo iniiwanan. Patuloy ang proteksyon niya ay nasa atin. Kaya tayo ay masasabi natin, pinagpala tayo ng Panginoon. Kaya kapatid, pag tayo nakakaranas ng hirap, pagsubok sa buhay, huwag natin sabihin na tayo iniwan ng Diyos. Tayo ay tunay na pinagpala ng Panginoon dahil sa atin ang kanyang pangako. Mapalad tayo. Papalad tayo at pinagpala tayo ng Panginoon. God bless you.